Okay mga kaibigan, ayan, so i-repack natin yung ating front shock. Ayan, kasi sumasagad siya. Ayan, hanggang dito. So kailangan hindi siya sumagad dyan, kaya i-repack natin siya. Tapos papalitan natin siya ng bagong fork oil. Okay, para hindi na siya mag bottom. Sakit kasi ito ng version 1 tsaka version 2, pati itong version 3, ganun pa rin, lagutok pa rin yung front shock. Baka masira kasi yung ball race or knuckle bearing or steering bearing. Ayan, kaya agapan na natin. Okay, okay mga kaibigan, ayan, so kung makikita nyo, nasa 80 ml lang ang laman ng kanyang fork oil. Ayan, so gagawin natin 85 ml. Okay, ayan, so tinanggal na natin yung fork oil. Ayan, ito yung laman niya. Ayan, tsaka sobrang sobrang pino ng yung kanyang oil. Ayan, so papalitan siya natin ng pop shock. Ayan, supportahan natin si pop shock. Kababayan natin to, taga Sorsogon, taga Bicol din. Ayan, meron silang sa Shopee account. Ayan, pop shock. Yan ang ilalagay natin fork oil. Ito, papalitan na natin. Yan yung stock, yan yung nakalagay dito sa shock ng ayan napakanipis, kaya lagotok talaga. Gagawin natin 85 ml. So yun mga kaibigan, tingnan nyo yung bounce nung shock, hindi na siya mabilis. Ayan ayan. Tsaka hindi na siya sumasagad, hanggang dito na siya. Kanina kasi hanggang dito yung bounce niya, yung bottom niya. Ayan. Tsaka mabagal na yung balik. Okay, ayan. So yung travel niya hanggang dito na lang. Kanina kasi ang travel niya abot dito, kaya dumalagotok. Ayan, so nalagyan na natin tong isa. Ito lalagyan pa natin. Okay, parang hindi nga nag-start kanina. Ayan, tumitigas na yung balik niya kasi sumiksik na yung fork oil sa loob. Ayan, kaya hindi na masyado mabilis yung balik. Yun. Mamaya kakabit na natin to. Sikat na. So yun mga kaibigan, ayan, sinubukan na natin ibiyahe yung NMAX na nirepack natin nung nakaraan, yung shock NMAX V3 mga kaibigan. Ayan, so yun, nilagyan ko siya ng guide para makita natin kung hanggang saan ang play niya. So hanggang dyan na lang, dati sumasagad siya dun hanggang dulo, kaya siya lumalagotok mga kaibigan. Ayan, so ngayon yung travel niya, ito na lang, hindi na siya sumasagad sa dulo, kasi pag sumagad siya sa dulo magbo-bottom naman siya, kaya yung balik niya lagotok, pag angat niya lagotok din. Ayan, so okay na yan. Dinagdagan ko ng langis, pinalitan ko ng bago, and then dinagdagan natin kasi medyo kulang yung nakalagay, kaya lumalagotok. Yun ang issue nitong mga NMAX Aerox. Okay, ayan, so okay na yung harap. Yung sa likod mga kaibigan, napapansin ko medyo matigas din siya, kaya yung iba nagpapalit pa rin ng aftermarket kahit ito may baso na. Ayan, kasi medyo matigas pa rin siya, hindi kagaya ng mga aftermarket na adjustable, lalo na yung mga fully adjustable, mas maganda. Ito kasi pag single ka lang, pag solo ka lang, pag wala kang OBR, matigas talaga. Yan, ito naman ang issue ng panlikod. Yan, so hindi pa rin nawawala yung issue na matagtag. May tagtag pa rin, pero hindi hindi kagaya nung B1 dito matagtag talaga. Ito matagtag pa rin naman, nabawasan ng konti. Okay,
So yun lamang review natin sa shock disc stock Bob ng Bob Works Garage. Say good morning and God bless. Bye bye, thank you, peace.